Alam nyo guys, meron talagang mga bagay na hindi na nga dapat pinost kasi nakakahiya. Pero itong si Robin Padilla, proud na proud pa. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha yung lakas ng loob niya na yan. Ilang beses na tong napahiya eh. Itong senador natin, #1 senador natin na walang kaalam-alam sa batas, ilang beses na yan napahiya. Kala ko nga magiging lesson na to sa kanya, di ba? Na napahiya na siya sa usaping West Philippine Sea. Dahil nga walang kaalam-alam. So ngayon guys, inulit niya pa. Dito sa usaping ICC, nakisawsaw na naman ho. Partida guys ha. Chairperson niya ng Senate and Committee and Constitutional Amendments pero walang kaalam-alam sa Supreme Court decision. Ito, naglabas siya ng video. Alam nyo, sobra-sobra na yung stress na binibigay sa akin ni Robin Padilla. Hindi ko na talaga nakayanan pero hindi ko alam bakit ko pa ito kinontent. Nagtatanim lang talaga ako ng sama ng loob sa aking sarili. Ngayon, panood natin sa inyo ha. Mabuhay sa ating minamahal na kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ang pahayag na ito ay patungkol po sa aking pagtindig sa likod ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagdating po sa usapin ng pagpasok ng International Criminal Court sa ating bansa upang magsagawa daw ng kung anumang investigasyon. Matagal na pong natapos ang usaping ito nang umalis tayo bilang miyembro ng ICC noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa. Take note niyo yan ha. Kung kaya't hangad nating matuldukan na ang isyong ito. Wala po itong idinudulot sa ating mga kababayan, kundi kalituhan. Sa puntong ito, hinihikayat ko po ang ating mga kababayan na makiisa sa desisyon ng ating pamahalaan na naglalayong itaguyod ang isang malayang Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating kalayaan. So, yan ho yung sabi ni Robin Padilla. May nabanggit siya, di ba sabi niya kanina, nagdudulot lamang daw ho ito ng kalituhan sa ating mga mamamayang Pilipino. Nalilito ka pa niyan, Robin? Usapang adult kasi yan, bakit ka nakikisawsaw? Hanggang elementary lang yung level mo, bakit ka nakikisawsaw sa usaping adult? Tsaka guys, nagtataka ako tinawag siyang, siya daw yung Senate Commission on Constitution, 'di ba? Siya yung Senate Commission ng ating Constitution. Pero bakit hindi yan lawyer? 'Di ba dapat guys, yung Senate Commission dito sa ating Constitution, yung Senate Commission on Constitution, 'di ba dapat lawyer or abogado or 'di ba? Lawyer, abogado, yun na nga. Pero bakit actor? Ganito na ba ka? Paano kasi itong si Robin Padilla? Anyway, to. Basahin natin kasi 'di ba sinabi niya na matagal na daw ho tayong nakaalis sa International Criminal Court. At saka dito first of all Robin, hindi naman inuusig dito ang bansang Pilipinas. Ang inuusig lamang ho dito yung mga Duterte sa ginawa nilang bloody war on drugs. Kasi nakaka-insulto ito sa mga biktima ng mga pamilya na hindi pa nakakamit ang hustisya hanggang ngayon. Bakit ba nandyan yung simpatsya nyo sa gumawa ng krimen? Hindi mo ba na-feel yung pakiramdam ng mga namatayan? Tapos yung mga namatayan, yung mga walang kaalam-alam? Oh, ang bobo. Diyos ko, ang bobo. Anyway, basahin natin yan Hindi na nga kasi nahiya yan si Robin. Finact-check na yan Ngayon, ulitin lang natin. Yan hindi kasi nagbabasa ng article yung hayop. Pasensya na, pero naglalabas lang ako ng sama ng loob ko kasi napaka-bobo. Imagine yan Philippines still has an obligation to cooperate with ICC. Binasa mo ba yan? Kahit wala na tayo sa International Criminal Court kasi nga 'di ba nag-withdraw tayo kasi nga gustong takasan ni Kadigungan ng kanyang ginawang kasalanan. Pero guys, meron pa din tayong obligasyon na makipag-cooperate dito sa ICC kasi nung time na nag-withdraw tayo pababa,
Sabi na lang natin 2019 sa pagkakaalam ko na nag-withdraw tayo. 2019, 2018, 2017, 2016 hanggang 2011, meron tayong obligasyon na makipag-cooperate sa kanila kasi during that time, miyembro pa tayo, party pa tayo ng International Criminal Court. Wala na tayong pakialam sa 2020, 2021, 2022, pataas. Kasi nga hindi na tayo miyembro. Pero dito sa 2019 pababa, meron tayong obligasyon kasi nga during that time, miyembro tayo. Huwag niyong gawing palusot yan na hindi na kami pwedeng dyan kasi wala ng jurisdiction kasi nga lumabas na kami. Huwag niyong gawing palusot yan para takasan ang ginawang krimen nitong mga Duterte na to. Hindi yan pwedeng gawin. Ito basahin ko sa inyo. Yan. Isa yan, no? Duterte can't evade ICC and treaty on his own. Sabi ng Supreme Court, July 22, 2021. Hindi pwedeng gawing palusot ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pag-alis niya or sinasabing walang jurisdiction dito sa ICC dahil nga noong 2019, miyembro pa tayo. Ano ba? Alam mo, sa lahat ng ewan ko ba, bakit naging number 1 senator to? Ito, basahin ko din to Kinuha ko na mismo to sa, sa decision ng Supreme Court, Until the withdrawal took effect on March 17, 2019, yan. March 17, pababa. 2018, 2017, yan, pababa. Under the Philippines was committed to meet its obligation under the Rome Statute. Any and all government acts up to March 17, 2019 may be taken cognizance by the International Criminal Court. Meron tayong obligasyon pa simula nung March 17, 2019 pababa. Pero yung March 18, 17, 2019 wala na kasi nga withdraw na tayo sa ICC. Pero yung March 17, March 16 pababa hanggang sa 2011, meron hong obligasyon ang Pilipinas na makipag-cooperate dito sa ICC. Alam mo, senador ka, dapat nagbabasa ka ng batas. Vlogger lang ako. 21 years old. Robin, ano ba? Number 1 senator. Nakakaloka nga kasi Senate Commission on Constitution. Ang gandang pakinggan, pero wala namang alam. Ang sakit mo sa bangs. Ang sakit mo din sa puso ng mga biktima. Bakit yung simpatsya nyo nandyan sa kanila? First of all, sila yung may ginawang krimen. Talaga nga namang literal na mapapakanta kayo ng nakakaputang ina. Yan, basahin ko yan sa inyo Eto. Kasi nung 2011 pa tayo kasapi ng ICC. Kasi to ni Miriam Defensor. At saka, ito din naman yung mga pumirma guys dito sa tawag nito. Ito yung mga senador na pumirma sa ICC sa pagpasok nito. Hanapin ko lang guys. Yan si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Ferdinand Marcos, kasama dyan si Pangulong PBBM, Coco Pimentel, si Bong Revilla at Loren Legarda. Yan yung mga senator na in favor of concurring the ratification of the Rome Statute of the ICC in the 15th Congress. So kasama dyan si Pangulong PBBM. So, hindi naman yan ni-implement ni Miriam Defensor itong pagpasok ng ICC sa bansang Pilipinas kung wala tong magandang idudulot. Ito nga lang kasi naging madugo ang drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte to the point na madaming mga inosente ang nadamay at ayaw niyang makulong at ayaw niyang mahanapan ng butas kaya nag-withdraw siya sa usaping ICC. Pero yun yung akala niya na pag mag-withdraw tayo wala nang pakialam ang ICC. Mali. Kasi nung time ng 2019 doon madugo talaga yung drug war doon. 2019, 2018 pababa meron pa tayong obligasyon kasi nga parte pa tayo ng International Criminal Court. 'Di ba? Robin, kabubo ba? Hindi ko alam bakit may senator tayong ganito Nakakaloka. And then guys, isa sa mga kinagagalit ko, kasi 'di ba dapat itong si Robin Padilla kapag wala namang alam nananahimik, pero wala Talagang ini-emphasize niya yung kanyang ka-letter B. Yung pagiging malaking B niya.
Hindi na nga dapat pinagmalaki. Proud ka pa? Talaga lang, ha? Number 1 senator natin yan. Talaga lang. Kabobo. Hindi nagbabasa ng, ng Supreme Court decision. Nakakaloka. Kaya, guys, paulit-ulit ko na yung sinabi sa inyo. Diba? Paulit-ulit ko na din yung kinontent, yung sa Supreme Court, yung sa pagpapatupad ni Miriam yan, yung decision, diba? Paulit-ulit ko na yung sinabi sa inyo. Tapos na dapat sana tayo dito eh. Kaso nga lang, pumasok na naman sa eksena yung utol nating hudlog na wala namang kaalam-alam. Kaya heto ako. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin to i-content kasi kawawa naman yung mga mamamayang Pilipino na suporta ng suporta sa'yo pero pangit ang ideolohiya mo. Anyway, guys, ayokong magkaroon ng sama ng loob. Ayokong sumama yung loob ko ngayong araw na to. Kasi every day is a blissful day. Ayokong ma-stress. Ayokong tumanda ng maaga. Pero wala, nakaka-stress talaga. Nakaka-stress. May simpatsya ka sa mga Duterte. Hindi yan pagiging makabayan eh. Pagiging maka-Duterte yan. Iba yung pagiging makabayan sa pagiging maka-Duterte. Kasi kapag makabayan ka, kahit paman iba yung pananaw mo sa mga kakampi mo na yan, i-voice out mo yan kasi para ka sa bayan. Iba yung may pinapanigan. Diba? Yung usaping trabaho lang, walang personalan. Kaya nga lang ikaw himudpet ka din dito sa mga Duterte. Kaya gusto mo yung charter change, no? Diba? Gustong-gusto niya ng charter change. Para ma-extend itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaloka. Number 1 senator. Puls. Nang yan. Sinipon tuloy ako. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mimali Shenyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.